Mapagpalang araw po Dito po tayo sa tahanan ni Kuya Ador na dati pong kagawad, barangay kagawad, naging chairman at the same time. Pero ngayon di na po kasi may nagkaroon po siya ng karamdaman. Kaya ano na lang siya. Simpleng mamamayan, ika nga. Na linggo-linggo, every Saturday ng ganitong oras, pinapasyalan natin siya, pinadalaw, hindi po pa magpagtsikahan, kundi nagbabasa tayo ng Biblia na salita ng Diyos. Sapagkat yung salita ng Diyos, yan ang buhay natin, kaibigan. Tanggapin niyo man po at hindi. Tayo mga tao, nilikha tayo sa salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos, yun ang ating buhay. Kagaya na sinabi ng ating Panginoong Yesus sa Biblia. Pero sige, bago tayo lalarga, habante, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ni Kuya Ador sa aming pagbubulay ng iyong salita sa Biblia. Buksan ang puso't kaisipan ng bawat taong nakikinig na nanonood ng video ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong mga tao, tayo nilikha ng Diyos na merong physical na pangangatawan at meron tayong spiritual na katawan. Kumbaga, katawang panlabas at katawang panlupa ay pangloob. Itong katawan natin ito, nakikita niyo po sa akin at sa kay Kuya Ador, yan ay katawang panlupa. Bakit katawang panlupa po ang tawag diyan? Yan po ang itinuro ng Diyos kay Adan. Nung si Adan po ay lumabag sa salita ng Diyos, siya po ay nagkasala kasama si Eva. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya ay kasi nadaya sila ng dyablo. Ganito po ang sabi ng Diyos kay Adan. Ganito nakalagay. Sa Genesis 3:17, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga, dahil dito sinumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo magmumula. Magiging farmer na si Adan, magsasaka. 18. Mga damo at tinik ang iyong aanin, alamanan sa gubat ng iyong kakainin. Kasi nga po, kaya sinabi niyan, damo at tinik ang tutubo sa lupa. Isinumpa ng Diyos eh. Kaya kung isa po kayo magsasaka, magtataka kayo, ang itinanim ninyo palay, meron tumutubong mga ibang halaman. Yung pasira ng damo. O hindi po ba kayo mga hortilano, mga magsasaka, di ba? May mga tumutubong ibang halaman, samantalang ang nilagay mo doon, palay. Kaya nga po, sinumpa ang lupa. 19. Sa pagod at pawis, pagkain mo ay manggagaling. Kaya nangyayari po ngayon, bago ka kumain, magpapawis ka muna, sabi nila. Pagtrabahuhin mo, yung kakainin mo. Halimbawa, ang trabaho mo, construction, talagang tatak ang pawis. Di ba? Totoo yan. Sa pagod at pawis, pagkain mo yung manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing ka. Talagang buhay po dito sa babaw ng mundo, mahirap. Mahirap talaga. Hindi biro, maghanap buhay. Akala nyo ba yung mga successful na mga negosyo? Akala nyo sa isang kurap na nakuha nila yan? Maraming hirap po silang dinanas.
O si Kuya Ngador. Ang buhay niya ron, sumasama sa tsuyi niya, ang anak buhay, baboy. Kumukuha po sila sa pier galing sa ibang probinsya, dinadala, inalagaan, binebenta. Nung nakita niya maganda yung kalarangan ng anak buhay na yan, pinagsikapan niya. Natuto siya. Hindi rin ganun kadali, kaagad at timano naging ano siya. Ayos sa kwento niya, marami siya dinanas na muna mga ups and down. Oh. Hindi ganun kahirap, kaibigan. Kaya sabi ng Diyos, mag-iirap ka. Hindi sinabi ng Diyos magiging maginawa ka. Oh, di ba? At saka niya nakuha itong tagumpay na kanyang ninais. Ng mag-alaga ng baboy, magbenta ng mga buhay na baboy. Nakilala po siya dito sa lugar namin. Kaya yung anak buhay niya, hindi nawawala hanggang ngayon. Eh bakit? Dito po sa Tondo, Tondo ito eh. Occasionally, maraming mga hoarder na baboy, lechon. Yan ang negosyo po nila. Buhay na baboy, nililechon. Yan. Sabi ng Diyos kay Adan, pagod at pawis pagkain mo'y manggaling, maghihirap ka hanggang mamatay. Dahil sa labok ka, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka. Diyan po bumabalik ang tao sa pagkalupa. Ginawa tayo ng Diyos sa lupa. Ganito ang nakalagay sa creation sa tao. Ano nakalagay? Sabi niya rito, 2, Genesis 2, verse 1. Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. The entire universe, galaxy. 2. Tinapos niyang likhahin ng lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. Siya'y nagpahinga. Sa ikapitong araw, pinagpala niya yung ikapitong araw, itinuring niya itong banal. Sapagkat sa araw na ito ay nagpahinga, matapos likhahin ng Diyos ang lahat. Yan. Sa 7. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao, mula sa alabok, kiningahan niya ito sa ilong at nagkaroon ng buhay. Ganon po tayo. Galing tayo sa lupa. Yung lupang nilikha ng Diyos para tumubo yung mga laman, doon po tayo kinuha. O anong nakalagay? Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok ng lupa. O. Kaya sabi niya kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, kasi po ang unang binira ni Satanas si Eva, hindi si Adan, si Eva. Kaya ang mga babae po ay, anong sabi? Madali daw pong matukso. Kasi ang tinukso niya ay walang iba kundi si Eva. Nadamay si Adan na kanyang asawa. Kaya parusa sa kanila, ang sabi ng Diyos ay, anong nakalagay dito? Pinalabas sila Garden of Eden. Pinalayas sila. Ngayon, sa Garden of Eden, ang ginawa ng Diyos, para hindi na makabalik ang tao, si Adan at Eva, nilagyan niya ng bantay. Yung umiikot na sword, nasa may pintuhan. Hindi ka pwedeng dumando kasi tigpas ang ulo mo ron. Oh. Yun ang ginawa ng Diyos. Pinalayas, luayas kayo rito. Yan, pinalayas, nilagyan niya ng umiikot na espada, yung pinto, para hindi makabalik ang nasabing tao. So tayong mga tao po ay nilikha ng Diyos mula sa lupa. Kaya bumabalik tayo pag namatay tayo dito sa ibabaw ng mundo. Pero kagandahan po nito sa atin, ang ginawa ng Diyos, ang gusto niya na yung mga taong nilikha niya ay makasama niya
sa kanyang kaharian sa langit. Ganito po naman ang mababasa sa unang Timoteo. Anong sabi ng Panginoon? Anong ni Apostol Pablo? Basahin po natin. Sa unang Timoteo chapter 4 verse 3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ano yung mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas? 4. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas. Bakit kailangan maligtas tayo? Kasi po, merong impyerno. Nilikha po ang impyerno para kay Satanas at sa kanyang mga fallen angel. At kung meron pang kung yan mamaya na. Itong mabuti at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas. 4. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Yan ang gusto ng Diyos. May pahalam sa lahat ng tao ang katotohanan ito. Kaya meron po tayong ganitong mga gawain, pangangaral in public. Kagaya nito, Home Bible Study, pag-aaral ng salita ng Diyos sa loob ng tahanan. Nagkataon, si Kuya Dor, may bigin sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, likas po sa kanya maka-Diyos. Diyan mo makikita ang isang taong maka-Diyos. Bakit po nasasabi ko yan? Sa dami ng tao na napupuntahan ko, meron akong hinahalok na Bible study, meron tumatanggi, meron naman tumatanggap. Ibig sabihin, yung mga tumatanggi na yan, hindi sila garantisadong maka-Diyos yan. Bakit? Tumatanggi sila eh. Naalala ko nung dumalaw ko sa ospital nung araw. Kasi yung misis ko, yung kanyang tsuhin, naka-hospital. Ngayon, gabi yun eh. Pinasyalan namin siya. So, sumama naman ako para makumusta. Kasi natulad sa mga tao na pag meron naka-hospital, dumadalaw kung nangungumusta kayo, no? Nagkataon na nasa hospital na po kami. Siyempre, di lang mga isa lang pasyente, meron ako nilapitan. Sabi ko, magpipray po tayo. Ang alam ko sa kanila, prayer lang. May mga tao naman ay di ko na kailangan yan. Isipin niyo po, pagdadasal mo, hindi na sagot niya, hindi ko na kailangan yan. Ibig sabihin, ano na siya, kumpleto na siya sa kanyang pananampalataya. Meron naman pagkakataon na nagkaroon pa na siya Luzon. Parehong hospital din po. Kaya lang, ibang panahon naman ito. Ang sabi nung isa, tapos kung mag-Bible study sa kanya, lumipat ako sa isa, doon pa rin sa kwarto na yan, medyo may pagitan silang dalawang kama yata. Hindi ako magkakamali. Nag-Bible study ako ron. Yung una kong Bible study, taga San Jose, ay Santa Maria, Bulacan. Yung pangalawa, taga Batahan. Pero isang ospital sila nando sa Reyes. Yung pangalawa, yung taga Batahan, after ng Bible study, ang ginawa, pinakain akong merienda. Hindi naman po ako mapaghanap ng merienda o anumang pagkain sa mga bahay na ganyan o hospital eh. Kasi hindi naman po kulang ang biyaya ng Diyos sa amin. Kami mga nagpapatutuo ng salita ng Diyos, sapat ang biyaya ng Diyos sa amin. Siyempre, nandun na tayo sa tagpong yun. Alang naman, ipapaya ko pa siya na tapos kami mag-Bible study, pinaglaan ako ng merienda, di kinain ko naman po. Kinain ko. Nung tapos na po at uwi na ako, lalabas ng ospital, at sabi nung isa, yung taga Santa Maria, gusto mo palang magmerienda, hindi mo sinabi sa akin. Gusto ko raw po magmerienda. Hindi ganon. Kapag nagpupunta ako kahit nasaan, hindi ko sinasabi gusto kong kumain. Hindi.
Bible study po ang dinadala ko. Salita ng Diyos. Hindi ako gusto magikain. Nagkakataon sa mga ganyang sitwasyon, may nagpapakain talaga. Ano yan? Mapagmahal sa Diyos yan. Sa dami ko na pinupuntahan, maniwala kayo. Puro pakain na lang. Kaya sabi nila, tumaba ka na tumaba. Kaya sagot ko naman, kayo naman ang nagpataba sa akin eh. Wala kayong ginawa kundi pakainin ako eh. Di natural, tataba ako. Kasalanan niyo yan. Sila ba binibiro ko? Kayo nga may kasalanan, kaya ako tumaba eh. Yun nga po, may mga taong likas na mabait. Nagpapakain sila. Kahit ano lang po, in public, nangangaral ako nung araw, sa Nabos, nangangaral ako sa public eh. Bigla-bigla may mag-aabot sa akin ng mineral water. Oh, ano sabi? Pastor, minom ka muna. O, kagaya nung nakaraling ko. Pinakain nga ako ni Kuya nga doon. Pagkatapos ako pinakain ng tanghalian, doon naman sa kumakabilang kalsada lang ako, aba nangangaral ako doon, may nagabot naman ng mineral water. Hindi po ako sa ganon. Hindi ko po hinahanap yun. Ang hinahanap ko, yung presensya ng tao. Kasi, hindi po tayo after the paginabang. Kung meron, okay lang yun. Wala namang problema yun. Kasi sabi ng Panginoong Yesus, nung maglahat siya ng mga taong mangangaral, sinabi niya yan eh. O basahin ko nga, baka kala nyo, ano tayo. Hindi po, nasa Biblia yan. Nang mag-assign si Jesus ng 72 tao, anong sinabi niya sa kanila noon? O, diba, ito, hanapin natin sa Biblia. Anong sabi niya rino? Dito? O. Sabi niya rito, ito, hinanap ko, no? Nakalagay kasi dito, sabi niya, meron kasi nakalagay dito, ang nakalagay, ito, kaya ko hinahanap para makita lang natin, ang sabi niya sa kanyang mga mangaral noon, huwag kayong magdala ng pera. O, pinagbabawal. Huwag magdalang pera, maging pila ko, ginto o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaho ng pagkain. O isipin nyo, kung magutom yung mga ngaral, saan kukuha ng pagkain? Di po ba? Para lang makita ninyo, ano sabi ng Panginoong Yesus? Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Di sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaho ng pagkain. Bisan, pambilang sandalyas o tungkod. Sapagkat ang manggagawa ay karapat dapat tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. O. Karapat dapat palang tumanggap yung mga ngaral ng Diyos na karapat dapat niyang ikabubuhay. Saan nabubuhay ang tao? Pagkain. Pagkain. Kaya kung may magpakain, yun ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus. Kaya sinabi niya, huwag kayong magbaho ng pagkain. Kaya, hindi po tayo after sa pagkain. Kaya tayo nandyan upang ang salita ng Diyos ay dali sa tao. Magdadala tayo ng pagpapala. Pagpapala. Hindi nyo ba alam kapag tinatanggap ninyo ang salita ng Diyos ay dahan ng pagpapala yan? Pagdating po sa pagpapala, hindi mo alam kung kailan mangyayari yan. Kung kailan ka pagpapalain ng Diyos, pero sinisigurado ng Biblia. Yung araw-araw lang matulog ka, hindi ka man nanalangin sa gabi bago ka matulog. Pagdating ng umaga, ginigising ka ng Diyos. Yan ay pagpapala na, kaibigan. Wala ka namang ginawa eh. Hindi ka nga nanalangin sa gabi, hindi ka nagpasalamat, basta may nahiga ka na, nantok ka. Pagdating ng umaga, ginising ka ng Diyos.
Ano yan? Blessing na yan. Sa chapter 9, ganito po nababasa sa Korinto, sabi ni Pablo, ginagawa ko ang lahat ng ito, alang-alang sa salita ng Diyos, yung pangangaral, upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. May dahan pala ng pagpapalaya, pangangaral. Kagaya ng panahon ni Apostol Pablo. Ginagawa ko ang lahat ng ito dahil sa salita ng Diyos. Kasi ministro siya, apostol siya ng ating Panginoong Yesus. Ngayon, yung mga tao naman na pinagpapala, yan, dyan mo mararanasan ng, halika muna, magmerienda ka, kumain ka, meron namang iba, naghahabot ng pamasahe, kung meron kang tricycle, pang gasolina. Doon po sa Baseco, malayo-layo yun eh. Lakaran mo yun, 2 oras eh. Meron doon. Bago ko umuwi, sabi niya, pastor, pamasahe mo. Kasi nabot ako ng gabi ron eh. Tapos kumisang gabi na, sabi na, dito ka na mangapunan bago ka umuwi. Magapunan ka muna rito. Tapos bibigyan ka pang pamasahe ng jeep. Talagang may mga ganyang tao. Yun naman na nakalagay sa Biblia eh. Karapat dapat kayong tumanggap, sabi ng Panginoong Yesus. Anong tatanggapin mo? Natural yung binibigay ng mga tao. Panguli. Kaya akala nyo po ang ganito, hindi po ganun kadali ito. Ako naglalakad ako 2 oras. Papunta pa lang. Pauwi, 2 oras na naman. Isipin nyo yun. Bakit? Yun nga po, walang pamasahe kung minsan. Naranasan ko yan. Basta lang may pangaral ko ang salita ng Diyos sa Baseco. Matagal din ako na dun eh. Anong sabi ni Apostol Pablo? Dito po sa kasulatan, Galatia 6. Ang nakalagay dito, kaya ito, babasahin ko ha. Ang sabi rito sa 10. Tama. Ito na lang sa 6. Ang nakalagay, sa 6 ng Galatia. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos, kagaya ngayon, nagtuturo tayo, magbabasa tayo ng Biblia para ako teacher. Nagsishare ako. Ay dapat magbahagi lahat ng magandang bagay sa mga nagtuturo. Yung tinuturuan daw, ang sabi ni Apostol Pablo, dapat magbahagi. Hindi po tayo nagpapalimos. Hindi tayo nangihingi. Manapa, tayo pa po ang nakakatulong kuminsan. Kuminsan, meron kang binabible studian, may sakit. Abutan mo. Pandagdag niyo po sa pambili ng gamot. Ginagawa ko yun. Bakit? Kaya kuminsan, meron din po nag-ahabot sa akin. Pastor, pamasahe mo. Pag meron kong na Bible study na meron sakit, nanay, dagdag mo na ito, pambili mo ng gamot. Kumbaga pinahawak lang sa akin, hindi pinapasa ko rin sa ibang kamay. Hindi naman galing sa akin, galing sa Diyos yun. Ganun po. Kaya akala ng iba, pag nangaral ka, yayaman ka. Hindi ka yayaman. Yayaman ka sa pananampalataya sa Diyos. Sa aking paglalakad, nakita ko, walang pagkain. Sabi niya, pahingi po ng pagkain. Pabili pagkain. Halika dito sa karandira, kumain ka, babayaran ko. Kaya kanino galing yung pera? Galing din sa mga napapangaralan, nag-aabot sila. Yung nga po sinasabi ko sa Baseco, pastor, dito ka na mag-apunan. Tapos bibigyan pa ako ng pamasahe. Para wag ka na maglakad. Pero, kung wala, hindi
Hindi ko po hinahanap ang paginabang. Ang hinahanap ko, yung presensya ng tao. Bakit? Yung salita ng Diyos para ma-bless po siya. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong patutuo sa amin. Sa pagkakataon na ito, tinuturuan mo kami ng tamang aral ng Biblia. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, ito po ang inyong kaibigan Yes, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Kuya Nador. Dito tayo sa Barangay 94, Sonny District 1 ba, Tondo, Manila. God bless us all po.